So what's up mga kamag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, special episode para sa channel natin kasi ito na yung pang 600 episode natin. So congrats sa ating lahat. At syempre dahil special yung episode na to or yung vid na to para sa atin sa channel natin, dito ko na rin ilalagay yung kauna-unahang FEMC Royal Rumble at ginanap yon sa Motus nung January ata to no? So ayun, special day, special episode, special content para sa atin sa Judge Jinan na YTC. So ayun, AZ versus Chula 1R versus Marichu versus Matina versus Aubrey. Tang inang FEMC Royal Rumble to. So, ang dami nagre-request ng battle na to no. Nung pagkalabas ng battle, ang daming nag-comment sa mga content ko na FEMC Royal Rumble naman. So, hindi ko siya agad na review kasi that time busy pa sa mga alam ko PSP yun Nasa PSP ata tayo nung time na yon, tapos siyempre pinasukan ko ng mga request battle. Pero ngayon, isingit na natin to dahil ito na yung pang 600 episode natin. So, ayun, shoutout kay Jason Cabe. Siya yung unang-unang nag-request na itong battle na to na para reviewin natin. So, ayun, nakakatuwa lang na mga FMC yung magro-Royal Rumble kasi sa flip top, 'di ba, mga MC yung nandun. Basangan dangal, 'di ba? Ito tignan natin, nakaka-excite lang 'to. Pinaka-inaabangan ko sa battle na 'to, to be honest, si AZ, si Aubrey, tsaka si Marichu, no? Ito kasi yung si Marichu napanood ko na 'to bumatel. Si AZ, nakita ko siya mag-perform ng live. Tangina, kakaiba. Pati si Aubrey nakita ko mag-perform ng live, kaya gusto ko silang makita kung paano bumatel yung dalawang FEMC na yun. Si Marichu, tignan natin kung ano pa yung mga bagong ipapakita niya sa battle na to. So, ayun. Shoutout kay Jason Cabe. Umpisa na natin to. Medyo matagal yung battle pero enjoy natin to. So, ayun. I-judge pa rin natin kung sino yung para sa atin ang mananalo or ang nanalo sa battle na to. Tapos, since Royal Rumble to, maglalagay tayo ng top 1 to 3. Tapos kung sino yung battle MC or battle FEMC na pasok sa top 1 to 3, dun tayo mag-judge kung sino yung panalo sa atin. Okay? So ganoon naman yung ginagawa natin kapag Royal Rumble So tignan natin Let's see. Let's go. Ultimo dos, FEMC Royal Rumble. Unang banat AC, pakinggan natin. Una sa lahat, salamat Kuya Zait dahil isa ako sa naging highlight. Your choices are right. Binigyan mo ko ng pagkain dito sa unforgettable fight. Baguhan laban sa luma. Di ba kayo nakahalata? Pinaing kayo sa gera kaya di ako magme-menor kahit 4 laban sa isa. Tandaan nyo, wala. Si AZ sa liga, di kayo mananalo. Tangina. Ikaw pala si... Yung may hotdog, may tome? Gago. Yung dispiradang makaranas ng snow kaya pumatol sa afam na dirty. Sa bagay, gantong-ganto yung tipo ng ibang lahi. Tumukang side bitch na mapanghi. Yung pumapara ng taxi sa Fairview paghating gabi, sabay sabi, boss, 50 lang pang kape. Gago. Taga-samba si AZ, bakit alam niya yung Fairview? No? So, taga-saan ba siya? Tilang pang kape. Para na taxi sa Fairview paghating gabi, sabay sabi, boss, 50 lang pang kape. Kaya di na ako magtataka kung bakit huli kang isiningit sa pila. Ganon talaga pagkabet. TF lang sapat na para di mahalata ni Ate Ani na si Zach gumastos ng plane ticket niya paluwas ng Maynila. Doon pa yan matutulog sa bahay ng mag-asawa para easy access siya. Real to. Order na naman sa M-Site. Dumako naman tayo sa'yo. Una, anong masyadong matapang pag sinapak kita, tanggal ka.
Sample. Matina, self-proclaim na sikat, ba't di kita kilala? Fuck. Pilit ng pilit silang i-collab kita. Ayoko nga kasi tunog kiki ka. Tanginang bobong Aubrey, nirem yung mahina sa Matina. Di bagay, tangina, kasi sa sobrang taas ng sex drive mo, dapat tawag sa'yo Matinang Patira. Kasi lumulong right to na parang Dora, pero titi ini-explore. Kaya paano mo sasabihing malakas kang dumipensa kung maraming nakaka-score? Shit! Tragis na yan. Tangina, ang lakas nun. Fuck pa more! At akala mong nakaligtas ka? Tama ka. Di kita pwedeng awayin, mamawalan ako ng salbabida. How ironic na siya yung taga-salba pero di kayang sagipin pagiging jobless niya. Napaka-worthless, di ba? Angkop yung weight mo sa'yo kasi pabigat ka sa pamilya. Ay, fuck. Imbes bulsa pa kapalin, literal kumapal na taba niya. Lumulobo ka nakakahilata, naging cravings mo pa rin yung maging unemployed bitch na taga-ubos ng pagkain sa lamesa, masiba! Gagi, ang lakas ni ano. Hindi ko ina-expect na ganito bumatal to si AZ. Shit. Antindi men, antindi. Ang bigat ng mga bara niya dito. Uunahan na kita. Pag ginaya mo yung accent ko, idol mo ako. Putang ina, nalito ako, kala ko kambal yung anak ni Bugito. Doppelganger ang atake, babaeng version daw ni Smag. Ba't di ka sumama sa Batang Quiapo, tagatinda ng Nazareno para may pangkainabang pagiging swag? Minor de edad ako, yan laging moto niya. Baka di mo alam na minor yung pinakamahina sa makina? How funny na ikaw yung minor pero sinisegunda-mano ka ng Karis. May madadamay, di ba? O baka nahihilo ka na, sumandal ka muna. Kaya huwag kayong magtaka kung mag-joke sila. Ito yung literal na example ng bitches na mahihina. Ako tinatawag lang na bitch kasi din nila makuha. Gagi. Hindi ko ina-expect, no? Sabi ko sa inyo, inaabangan kung paano bumatel si AZ pero hindi ko ina-expect na ganito kabigat yung mga letrahan niya or mga verses niya. Actually, may nag-request ng battle ni AZ eh. Laban niya kay Eric D. Si Eric D yung nag-request tapos Eric D versus AZ daw. So, hindi ko pa ma-review yun kasi nasa FRBL na yun. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Uubusin ko muna yung mga battle request sa notebook natin ng mga motos. Tapos saka tayo mag-motos mag FRBL tapos pulo. Kasi sobrang dami ng flip top eh. Ayokong maumay kayo sa puro flip top yung maging review ko. So kailangan natin balansehin. Kaya tingnan niyo yung natin, content na yung channel natin, 'di ba? Paiba-iba. So gusto ko lang ng mix, no? Pero ayun, kakaibang AZ yun, pucha. Kung ano yung napanood ko sa kanya napanood ko kasi si AZ mag-perform nung kanta niya sa Motus nung November. So nagulat ako na tangina, ang lupit pala nito. So gusto ko siya mapanood sa kung paano siya bumatel ng one-on-one. Pero ayun, hindi one-on-one yung binigay sa akin, kundi Royal Rumble at tangina, ang lakas, ang galing ng pero nakita niya doon. Ang ganda nung banat niya kay Marichu, no? Syempre wala naman tayong alam sa kanya-kanya nilang buhay pero ang ganda lang nung banat ni AZ kay Marichu na yung about sa salbabida, di kita titirahin kasi ayoko mawala ng salbabida, tapos yung pabigat, jobless, pabigat, inubos mo yung, basta yung ganun. Tapos yung kay Chula, yung beach na pangkape lang, 'di ba? Sa ganon. Tapos yung kay Matina, ano ba yung binat kay Matina? Yung kay Aubrey, yung banat niya, solid. No, solid na performance overall. Mabigat ng mga suntok na 'yon.
Nagustuhan ko yon. Ang ganda ng execution. Medyo naging ano lang, natagalan lang, or ano ba nangyari sa una? Stutter, 'di ba? Yun lang, pero overall tangina sulit, sobrang sulit ng round 1 ni AZ. Feeling ko nga pang round 3 na yun eh. Pero may 2 and 3 pa. So abangan pa natin si AZ sa mga susunod na round. Ribat! Lakas mang turo ng puta. Kala mo naman kung sinong maangas, leche. Huwag mo nga ako maturo-turo, baka pinggirin kita dyan eh. Nagpa-practice si Marichu. Ang dami mo pang aliba! Nagpa-practice si Marichu sa gilid. Ay, na ako yung kesyong kinakantot. Dami mong palusot, ikaw nga yung kinakantot! Botas game! Anxiety! Ang layo pa ng binyahe ko, tas ito lang mo. Sabi ko sa'yo si Luxuria. Ba't yung binigay mo sa akin puro pipitsugin? Oo, puro pipitsugin. Lalo na tong rapper na feeling smart. Di ba mahilig kang mag-speed rap? Ang galing na ito Pwes, I will... Men, ito wala pang dumadating na punchline, pero ang ganda nung aura ni Chula 1R. Ang ganda nung kung paano yung pagiging agresibo niya. Gusto ko. Iba yung aggressiveness ni Chula kay AZ kanina. Yung kay AZ kasi kanina para sa akin hindi pa ganoon kaangas, hindi pa ganoon katapang, pero yung aggressiveness ni Chula dito, pucha, parang kakainin ka niya eh. Nakakatakot siya mag-perform. Ganon. Tsaka well prepared walang tignan natin to sabi ko wala pang punchline, pero kung paano siya mag-deliver, kung paano siya mag-perform, iba. Break your heart! Kasi yung rap skills mo, parang relationship mo lang. Napag-iwanan ka sa art! Oo, ikay iniwan, niloko sapagkat masyado kang pabebe. Palpak! Kaya ayun, pinagpalit ka sa chicks. Kasi ayaw niya sa pandak. Eh di mas hamak na mas maganda sa'yo si Aubrey. Kaso hipokrito. Sinabihan mo pa si Matina na malandi. Eh parehas lang naman kayo. Nakakantot sa tropa nyo. Kaya wag ako, besh. Yung kalandian nyo, di na ma-reach. Nang mistulang dalampasigan to kasi may nakikita akong besh. Hoy, ikaw rapper na snitch. Ang ganda, ang galing. Ang galing ni Chula, men. Hindi ko na-expect na ganito siya mag-perform. Okay, tignan natin. Matangos lang ilong mo pero pangit ka para kang witch. Ginagaya mo pa accent ni Kiram. Tangina mo! At least yung totoong Ilonggo, ikaw nagpapanggap lang halata sa ilong mo. May pinapasabi pala si Castillo sa'yo. Sa sobra kalaway lang isang itsura mo. Do ipapatay man niya kamangad ko ka sa Iloilo. Naintindahan mo ba yon? Malamang hindi. Kaya kabahan ka na pagpupunta ka ng Iloilo, baka bangkay kang iuuwi. Ba't di nyo gayahin si Maricho? Simple lang mag-rap. O sa ating 5, ikaw yung may future, kita naman sa yung hinaharap. Pero kung iyayabang mo yan sa amin, pwes, wala akong pake. Kung panay suso ka, sa mga pinanggagawa mo, ako'y nasusuka. Kaya tumigil ka na. Pag may laban kadalasan, niyayabang yung katawan. Yan ba ang puhunan mo para ang pangarap makamtan? Susubukan gamit suso, pero sa dulo, susuko yan. Dedepensahan gamit diri, pero tulad ng hinaharap mo, ikakalaglag mo yan! Shit! Fuck! Napredict ko na future mo, kaya huwag kang masyadong kampante. Tangina. Kampante. Balang araw, lulubog rin yung karir mo, na parang si Hearty. Anxiety! Di ba sabi ko sa'yo, gusto ko ng pokpokan na laban, hindi yung mga pokpok ang kalaban! At ang masasabi ko sa inyong apat, galingan niyo naman, nang di kayo magmukhang walang kalaban-laban. Putragis na yan. Ang tindi ng Chula 1R, men. Hindi biro yun. Ang lakas nun. Tangina, walang patay na moment doon, men. Lahat
pasok. Grabe yun. Tang ina talaga. Alam mo yun, nag-perform si AZ, akala ko hindi, mali. Nakapag-perform si AZ, siya yung una. So, yun na yung performance ni AZ, yun na yung naging standards ng round 1 ng bawat isa, ng 4, no? Pero, anong nangyari? Ang taas ng standards na sinet ni AZ sa round 1. Ang taas nun. Bawat MC na dinaanan niya, may mga naiiwang suntok doon, may mga naging quotables, may mga malalakas na punto, may malalakas na suntok, haymakers, punchline, andun So, ang taas talaga ng standards na sinet ni AZ sa round 1. Pero, sabi ko may hirapan yung apat na to kapag hindi nila na-reach yung ganong standards ni AZ. Pero puta, pag-perform ni Chula, alam mo yon, andun agad si standards ni AZ. Alam mo kung yung iniwan ni AZ na power, na energy, doon nag-umpisa yung Chula 1R. So, ang lakas nun, men. Hindi ko na-expect na ganun siya mag-perform. Nakakatakot yung pagiging agresibo niya. Yung AZ kasi kanina, agresibo siya, yes, pero hindi siya ganun alam mo yun, gentle pa, no? Para sa akin, naging gentle pa yung pagiging agresibo niya. Pero, yung Chula 1R, puta, nakakatakot mag-perform. Puta, parang sisindakin ka niya no? Mawawala ka sa focus kapag tinignan mo siya or pag pinakinggan mo yung mga bara niya, Ganon kalakas yung stage presence ni Chula 1R. Ang tindi nun, men. Mas malakas yun. Ito sa dalawang MC na nag-perform, mas malakas yung Chula 1R dun sa AZ kanina. Okay? Hindi ko na iisa-isahin yung mga punchline ni Chula. Ang tindi nun, men. Sobrang tindi nun. So, okay, Marichu tayo. Kailangan alam mo, ito na yung pressure ng tatlong FEMC. Kasi syempre Marichu na may dalawang FEMC na nag-spit. So kailangan niyang higitan yung performance ni AZ, kailangan niyang higitan yung performance ni Chula. So tingnan natin kung magagawa ni Marichu 'yun. Re-rebat mo na ako. Tang-ina mo ka daw akong salbabida. Gago, pa-play safe ka, salbabida ka din, tanga. Tapos sabi ni Chula, katawan ko daw yung puhunan ko. Tang-ina mo, mas mukhang pokpok ka nga sa ating dalawa. Isa laban sa 4, pwes ako ay papalag. Pas battle ko, puro barako, lahat binadibag. Marahil gets yun na yung mensahe na gustong ilahad. Yung mga MC nga pinalagan yung mga wala pa kayang bayag. Shit! Okay, tangina, kakaiba yung FEMC battle na Royal Rumble na to. Hindi ko na-expect na ganito yung maging ganito yung battle na to. So, nakaka-excite. Unahin natin tong si Chula 1R. Yung puro lang sigaw. Chula 1R, bakit sabi ni Slack hanggang 10 minutes ka lang daw? Gago, may laro pa dun sa 1 hour tsaka sa 10 minutes. Okay. Tapos bumili yan sa Nike. Isa daw black na sandal. Sandals yun, tanga. Sandals, kinansul ka tuloy. Ito real talk. Nagiwalay kayo ng boyfriend mo kasi tinanong ka niya habang nagsisex kayo kung Bisaya ka. Tapos, itinanggi niya sa boy. Nung pinapasok na ng boyfriend niya yung edits, sabi ni Chula 1R, aroy! On the spot, nag-break sila. Tang-ina, what a bad time. Aroy, sabay sabi nyo, Island time. Island time, gago. Ito naman si Aubrey. Yung speed rap na wak.
Kadobol ni Smag. Yung linya, hinahabaan parang noodles ng spag. Tinalo ka ni Matina, puta, lap trip ka talaga. Tamang may ob ka sa pangalan kasi ob-ob ka nga. Ob. Nag-chat ako kay Kuya M sa Parang isang gago. live. Yung nag-reply sabi, galingan mo palagi. Nag-chat din to kay Kuya M site ng hi. Yung nag-reply si Ate Annie. Paano lahat nilalande? Yung kapokpokan mo sobrang dami. Si Owen pa naman, ako mahilig sa chubby, wag ka lang papahuli kay Madi. Ikaw, di ka nakapag-chat kay Kuya M site kasi tong obs, black. Nag-chat din to kay Kuya M site. Naka-caps lock. Paano pati sa pagta-type naninigaw? Gago. Naka-load ka? Yung chat niyan, naka-caps lock na. Naka-bold pa. Tapos yung AC yung pangalan, hinango kay Apex. Yung estilo kay K-Ram. Kailang, siya daw yung bagong Reyna. Ha? Kailan? Parang si Matina. Boses kike, pero sa mga judge sure din. Ganon talaga pag feeling gold. Kahit pakarat yung pempem. Time. Time. Apat na banat. Okay, round 1 ni Marichu para sa akin pumantay yun sa performance ni AZ, no? Tangin na iba kasi talaga yung aggressive ni ni Chulawan. Nakakatakot talaga, real talk, no? Real talk. Iba siya mag-perform, nakakatakot yung pagiging agresibo niya. Yun yung mga magagandang aura kapag one-on-one, no? Tangina, lupit nun. Pero ang ganda rin, sobrang effective talaga ng ginawa ni Chula One Ardon. Para sa akin siya yung number 1 sa tatlong MC na nag-perform. Tapos yung AZ tsaka Marichu, itatabla ko yun sa number 2. So ayun, nakahabol si Marichu para sa akin dahil naging epektibo yung yung second half ng round 1 niya. No? Yung second half ng round 1 niya, hindi, mali. Yung first half niya, naging epektibo yon. Tapos pagdating ng second half, doon na pumalo yung mga punchline. So para sa akin humabol, and para sa akin yung naging performance ni Marichu pumantay nga doon sa naging performance ni AZ. In terms of punchline tsaka performance, pantay sila doon. Pero iba yung Chula 1R talaga. Iba yon. So top 1 pa rin sa akin, number 1 yon sa tatlong MC na nag-perform. So ayun, na matindi tong battle na to, matindi to. Kailangan natin pakinggan, kailangan nating ayusin, no, yung power scaling ng bawat isa. Pero para sa akin, AZ and Marichu, pantay yon. Antindi nun. Nagustuhan ko yung mga patawa ni Marichu. Effective pa rin kahit ganun yung mga banat niya. Tapos yung punchline niya dun sa yung mga MC nga binadibag yung mga wala pa kayang bayag. So tindi nun, no? So dun pa lang 'di ba? Pero yun, tignan natin Matina kung anong mangyayaring performance ni Matina. Yo, check! Mainit na pagtanggap. Maligayang pagdating mga senyorito at senyorita. Unang 4 na linya para sa mga nakasalang na paborito. Sa laan to ng nilalaman, di nyo napansin na may amanita kahit di na tanungin yung Reyna. Alam nyo kung sino yung paborito. Modus Game! Yo, check! Dito muna tayo kay Aubrey. Feeling barako yan. Hasta may tira porket tinira na ng buong barakuan. Ay, tragis. Sabi mo, ayaw mo sa manyak pero mukhang nasarapan ka doon. Di ka nadala sa 1v1 noon, pues Royal Rumble ka ngayon. Puta. At, what's up, Chula? Fresh from Cebu. May Ebo pang sinama. Teka, ba't Chula pangalan mo? Ano yan, Chola na Bisaya? Chula 1R, di ko alam kung ano yung pinupunto. May oras sa pangalan kaya patayin ng 1 minuto. At easy.
pwede bang ituwid mo yan dila mong pilipit? Kasi pag nabatil ka mukha kang katulong na galit, di mo ako madadaan sa laki at balat mong tatuan kung mas nagmamarka akisining pag-usapang sulatan. Gagi, matindi rin Ikaw pala to si eh. Marichu. Yung nilaspa... Gagi, matindi rin pala si Matina eh. Tangina, ang lakas ng mga FMC na to. Ang lakas. Di mo ako madadaan sa laki at balat mong tatuan kung mas nagmamarka akisining pag-usapang sulatan. At ikaw pala si Marichu. Yung nilaspag daw ni Dodong Saipa. Feeling fresh tong si Best Finlex pati kipay niya. Pares kayo ni Aubrey na kunwari galit sa manyak, wag yun na kaming ululin. Maliit na nga titi ni Makoy, sinubo mo pa rin. Ang gago. Teka lang. Pero joke lang yon. Pasensya na. Joke lang yon. Sinubukan ko lang gawin yung estilo na ginagawa ng karamihan. Ay nyo. Hay. Kaya bumababa respeto sa mga FMC, di nyo ba pansin? Basta may makalaban kang MC, di pwedeng di ka bastusin. Speaking of bastos, pokpok daw ako manamit, sabi nung isa dyan. Sige, di kita pipigilan. O, tingiya naman, sir. Di pa kita binasti, di mo ko titigilan. Sino daw? Pokpok daw ako manamit, sabi nung isa dyan. Sige, di kita pipigilan. O, tingiya naman, sir. Di pa kita binasti, di mo ko titigilan. Aray. Bastet. Astong matino kahit babaero talaga. Real talk para sa'yo, Mr. Pakbet. Di lahat ng babae kaya mong i-fuck. I know my worth at di kita bet. Shit. Kung ang pinunta nyo lang dito ay para magpasikat, no chance. Nandito ko para mangaral at magpamulat. Di lang bastusan ng basihan ng pagiging makata. Ito ay makikita sa kalidad ng obra at bawat talata. Kaya ang kapal na mukha para sabihin ako ay mahina. Habang binababa nyo si Matina, tinataas ko ating bandera. Fuck. Hayop. Tindi. Tinataas ko ating bandera. Kaya maraming salamat sa lahat ng nagpunta. Andito ako ngayon para ipakita ang aking talent. At pakinggan natin yung mga susunod pa. Maraming salamat. Yo! Che! Tang ina nun. Ulit nun na, ulit. Ating bandera. Kaya tinataas ko ating bandera. Okay. Nagkaroon ng stumble ito yung mga napansin ko sa round 1 ni Matina. First half, puta, ang tindi ng mga suntok nun. Parang I think every 2 lines naglilipat siya ng lumilipat siya ng titirahin, no, ng babanatan. So, 'di ba? Parang every 2 lines ba 'yon or every 4? Wala, parang ang bilis lang eh. Every 2 lines lang, no. Every 2 lines babanatan niya si Aubrey, si AZ, si Chula, si Marichu, gano'n, nagpalit. Tapos, pagkadating ng second half, binanatan niya si Antonym. Tapos, after nun, nawala, nag-stumble, nawala ng konti. So, I think ang pangalan nito? Si Matina, ang ganda na ng performance niya. Kaso, ano lang sana, kung yung second half niya is para sa 4 na MC pa rin, siguro para sa akin pumantay yun sa naging performance ni AZ tsaka ni Marichu. Pero ang dating kasi is yung pagdating ng second half ni Matina, naglaylo na siya para dun sa 4. Binanatan niya si Antonym doon, tapos after nun statements about dun sa pagiging MC, no, sa battle rap tas FMC. So yun yung naging story ng round 1 ni Matina, pero tingnan natin sa rounds 2 and 3. Pero sa ngayon siya muna yung number, I think tabla kasi number 2 eh, no, tabla yung number 2. So siya yung parang 3 or 4, no. So 1 Chula 1R, 2 AZ tsaka Marichu, and 3 Matina. So tingnan natin si Aubrey kung saan natin siya ilalagay.
ina, kinantot daw ako ng buong Barakwana. Yung mga sinasabi niya kahalangan, ay yung pinaka-boss nga na sa Batang Quiapo mismo, di umubra yung kamanyakan. Oh, at ikaw? Anong sinabi mo sa akin? Wala daw tite. Talagang napakasinungaling. Pwes, talagang ako yung tite kasi mapapasubo ka sa akin. At kung yung nung nobilos yung sinulatan nyo, buwis kagaguhan. Mahinang ako lang balak yung talunin, hindi katauhan, kalaunan, tumayokot na muhunan para ipamukha sa inyo ang aking natutunan at ipadama pagkukulang na ngayong gabi, hindi ko lang ipaparamdam. Ipapangako ko ding minor sa inyo yung manggugulang ultimo. Unang ikot, tuma isang oras sa pangalan na lagay sa akin alanganin. Binabastos ka kada laban, ako nire-respeto. Yun yung kaibahan natin. Ultimo future, maganda. Natatanaw na nga rin, kaya't ako yung pinaka-stable at solid dito, mga bitches. Kasi wala pang nakakagalaw sa akin. At nagdadami ng iba si Luna sa sulat. Dinamay mo din patay niyang lola. Ano pinagkaiba doon kung parehas lang naman kayo magpapaka-gangster malabaron pat na anggel agad kuha ko sa'yo kanon at malalanon? Anak mo namang nananahimik yung sana mamatay matutuwa Aray! kayanon? Ako natuwa kasi nagtagpo na naman tayo, Matina. Kung akala mong babastusin kita ulit, pwes, mali ka. Kung sa liga nakaraan natalo mo ko, iha, pwes ngayon, ang ganti ko, pahayagan ng totoo mo mukha hanggat wala ka na mukhang maipakita. Bumuo ka ng GC ng FEMC nung nag-inuman tayo ng gabi. Bakit kailangan mo pang bumuo para sirain kami? Plastic! Parehas tayong babae pero di ka magiging ako at lalabas ba mo sa akin sa round 2 ngayong nag-iinit ako at AZ! Nasa comedy hinirang, galit na galit ka sa 7K, ikaw nga walang bilang. Hindi ba sabi mo? Kaya di kita pinag-igihan pero kung iibahin mo yung porting na pag-usapan natin, pinatunayan mo lang na di tayo magkaibigan at Marichu! Ang pinakamahirap ko daw kalaban, sabi ng ilang pagsaliri ko. Pwes, mali! Ang pinakamahirap kong kalaban, sarili ko. Kaya kayong apat naging pahinalan na librong pinubuklat ko para unawain at kabisado ko ng mga galaw nyo. Kaya alam ko na kung paano kayo basahin kagaya ng paggamit mo ng dede reference kay Makoy. Pero di ako natitindihan. Di ka din namin titingalain dahil di kami sa'yo natitindigan. At kung titimbangin at titikman pa men yang dalawang bundok mong suso sa titi pa din titiklop kahit anong gawin. Second round. Okay. Maganda yung performance ni Aubrey. Pero masyadong broad no? Masyadong broad, hindi naka-compromise yung mga punchline. Nag-guess nyo ba ako? Hindi ko alam kung paano ko siya umpisahan explain pero ganito. Kung napansin nyo yung first 3, no? Si AZ, Chula 1R, tsaka Marichu. Kung napansin nyo yung mga round 1 nila, nakasiksik talaga yung mga punchline nila every 4 or every 2, 'di ba? Yung setup tapos biglang susuntok ng ganung kalakas, 'di ba? Kung napansin nyo ganun Then kay Matina naman ganun din naman, kaso nga lang sabi ko nga lumaylay sa second half. Pero yung Aubrey, nagustuhan ko yung performance, andun yung pagiging aggressive pero medyo nakulangan lang ako sa pagkakaroon ng yun yung naghahanap ako ng siksik 'di ba nga sabi ko nga sa kanina nakapag-set si AZ ng standard, no? So para sa akin alam mo yun, konti na lang sana makukuha na ni Aubrey yung standards na sinet ni AZ. Medyo nakulangan lang ako kasi maganda yung performance niya. Ang kulang na lang is mga punchline, mga effective punchline. Hindi ko sinasabing hindi effective yung ginawa ni Aubrey sa apat, no? Pero may kulang sa diin, kulang sa punto, masyadong malawak, masyadong broad yung mga banat niya na pwedeng sa sobrang lawak nun parang dumadaplis lang yung mga punchline niya, hindi ganun kasolid, hindi ganun dumudurog. So ayun, ganun yung napansin ko. And tabla rin si Matina tsaka si Aubrey sa pang-apat no na pang-apat or basta kasi tie kasi yung tie kasi yung tatlo dun sa tie kasi yung dalawa dun sa number 2 spot, no? Pero yun na lang yung kukunin natin yung first 3 na FEMC, no? AZ, Chula 1R, AZ and Marichu. So sila yung top 3 sa round 1
So, looking forward ako kay Matina at kay Aubrey na sana mas maganda pa yung ipakita nila performance sa round 2. Sana mas dumikdik yung mga punchline, sana mas mabigat yung mga punto. So, yun yung ilulook forward natin sa round 2. Pero, syempre, maglulook forward pa rin tayo sa tatlong MC kasi syempre kailangan nating makita kung sino yung nanalo sa battle na to. So, sana lang may manalo kasi kung napanood nyo yung Royal Rumble sa Flip Top, 'di ba? Laging may nananalo doon, yung kay Mot, yung kay Sur, yung kay C9, 'di ba? So, yun sana may manalo dito. Pero sa ngayon, hindi pa ako makapag-decide. Tabla pa kasi sa number 2 spot yung dalawa. Pero yung Chula 1R number 1 yun para sa akin. Ang ganda nun. So, sana mahigitan pa ni Chula 1R yun sa rounds 2 and 3. AZ, round 2. Second round na, Motos Battle League! Magingay! Laro ng kababaihan, paanyayang tutugunan. Sa sobrang hina ng kalaban, di na kailangan pag-isipan. Chula, chula, chula. Aba, amazing, pares pa tayong Sigma. Pero magkaiba tayo ng kilos at gawa. Ako pinapatibay sa medusa, ikaw bababuyin muna. Angas. Hirap o sarap moto nyo. Sa itsura mong yan, malamang sarap pinili mo. Believe din ako sa pagmamahal mo sa grupo mo. Biruin mo, tumatarget ka ng afam, tas ipapa-welcome mo sa akro. Matina Malaya, pangalan palang attention seeker na. Gusto niya lagi, mga lalaki, pinapansin siya. Conservative ko, no? Pero proud na pinagnanasaan siya. Binabaybay buong South, makantot lang siya. O siya, paalay nang lumalapit. Boys, aayaw pa ba? Nakita kita. Di sila aware, si Peppa Pig rider na. Nag-deliver ng parcel from Isabela to Ermita. Puta kala ko foods, weeds na pala. Para iwas tos yung delivery, naging forte niya. Kakaiba ka. Ikaw lang yung kilala ko na source na walang stable source of income. Pag siya nagutom, yung paninda niyang marijuana, bigla niya na lang minumukbang. Diet daw siya, pero chonke ng chonke, puta, di ka papayat dyan! Pag to naubusan ng PSG, ginagawa niyang sangyup kahit alaman. AZ versus Aubrey, pangarap niya daw akong matalo. Pero di yata marunong magbasa tong batang to. Kung alpabeto pagbabasihan pala, pangalan palang panalo na ako. Double A tandem, sarap sanang pakinggan. Kaso pangalan mo mismo magpapaalala sa'yo na pangalawa ka lang sa'kin, tang-ina ka. Kahit alpabeto di mo ko kayang lagpasan. Oo, pareho tayong nagsimula sa A, pero tandaan mong hanggang Y ka lang. Kaya wala akong pake kung lahat kayong mailang. Sa tunay na buhay, tong apat nag-uumpisa pa lang. Nasa padamihan pa lang kayo ng supporters. Ako nasa padamihan na ng utang. Gago. Okay, tangina. Bumaba yung level ni AZ. So, hindi naging ganun ka. Sabi ko nga, 'di ba? Looking forward ako sa ipapakita ni AZ sa rounds 2 and 3. Kaso anong nangyari, medyo bumaba. Hindi naging ganito hindi naging, alam mo yung expectation ko, hindi na hit yun sa round 2 ni AZ, no? Round 1, solid. Round 2, nag-expect ako ng mataasan niya yon kasi kailangan niyang mataasan talaga kasi lakas ng performance si Chula. Pero round 2 ni AZ, medyo bumaba. Effective pa rin, pero kulang, may kulang, no? May kulang doon. So, ito, para ma-visualize nyo yung performance ni Matina, ni Aubrey sa round 1,
yun yung naging power ng round 2 ni Aubrey. Ganon. So, magkakapantay yun yung tatlong rounds na yun. Pero, yun, tignan natin. Ito, Chula 1R, tignan natin kung anong performance yung ipapakita niya sa round 2. Syempre ako, nag-expect ako na ma-maintain niya yung ganong power. Pero kapag naramdaman kong bumaba, sayang. Oh, tang-ina! Kung makapangsabi ng malandi, kala mo kung sinong banal. Huwag ka nga magpaka-inosente. Alam kong tsumutsupa ka rin naman habang nagdadasal. Gago. Round 2 na! Sarap mang durog ng kalaban. Itong Aubrey na may rose sa pangalan, mabibilaukan pagkat ako'y tinik sa kanyang lalamunan. Shit. Pa-Aubrey-Aubrey Ganda yun. ka, masarap mong sabunutan. Kahit magiging Aubrey Miles ka pa, imposible mo akong maabutan. Tsaka ikaw, Easy, ba't lagi mong bit-bit asawa mo sa laban? Pag naglalakad kayo, para kayong mungguloy at inutil. Feel na feel pa yung moment. Oh, may chikinini pa, parang kinagat ng vampirang walang pangil. Ang lakas pa mang blackmail ng puta. Kaya pala ng blackmail kasi maitim yung asawa niya. Ang pangit na nga ng asawa mo. Ang pangit na nga ng asawa mo, tas ang laki pa ng nguso parang elephant. Ang masaklap pa nun, kabit niya tong pandak na anak ni Baby Giant. Undefeated ka raw? Oh? Totoo? Gago. Kaya ka lang naman naging undefeated kasi pagkatapos ng laban nakakaskor sa'yo yung hurado. O di ba totoo? Hindi ko Gago. sasabihin na galing kay Marichu yung info. Kasi chismosa to. Di lang halata. Nag-PM to kay Arik, sabi niya, boss, palaruin niyo ako sa ahon, ako na bahala sa tsupa. Putang tang-ina. Alam mo ba ano sabi ni Boss Arik sa'yo? Puta, tanggal ka na. Tsaka ikaw naman, NZ, wisit ka. Kung sinilasin. Pinapa-Royal Rumble mo pa kami. Gusto mo lang namang malaman na kaming lahat hindi na virgin. Magkakatropa tong apat pero wala akong pake. From A to Z, siguradong maiikis. Kaya lang naman kayo nandito para pagkatapos ng laban, may pulutan yung mga 3GS. Ikaw, Aubrey, may crush sa'yo si Poison 13. Ang lason niyan, aabot hanggang 9 na buwan. Tsaka si Matina naman para kay Pistolero. Hampas lupa yan. Di kasi nakaputok nung New Year yung firecrackers made from Bulacan. Kaya ikaw yung gusto niyang paputukan. Tsaka si AZ naman, si Lil Strack nang bahala sa'yo. At alam mo na ang mangyayari. Yayariin ka ng hari ng lagim. Papasukan ka niya ng puti, tas ang lalabas na anak niyo itim. Galing. Tsaka si Maricho naman, parang si JK at Trumano, mga bayaw sa grupo pero nawala ng pakinabang. Di na nila kaano-ano. O papalag kayo? Wala akong pake kung sinong matamaan. Dinamay ko 3GS, alam nyo na siguro kung sino yung mga susunod na gusto kong makalaban. Galing. Toy, Marichu. Ina, ibang klase yung Chula 1R talaga. So, sa pangalawang ikot, si Chula 1R yung para sa akin na maintain. No? Nakapag-maintain ng power sa iniwan na round sa round 1. So, ang galing nun. Yun yung mga gusto kong banat sa ganitong klaseng battle, no? Kung kayang siksikin sa 2 lines or sa setup, no? Sa isang setup, suntok sa isang MC or FMC, tas lipat, setup, suntok sa isang FMC, tas lipat ulit. Ganyan yung mga gusto kong banat kapag ganitong Royal Rumble. So, nakita ko yun kay Chula. Ang ganda nung setup, ang ganda nung suntok, ang ganda nung execution, ang ganda nung delivery, ang ganda nung performance. Basta kung ano yung iniwan niyang power sa round 1, na-maintain niya yun, nadala niya yun dito sa round 2. And yun, props kay Chula, tangina, siya pa lang yung para sa akin, siya pa lang yung nakakapag-maintain ng performance from round 1 to 2. Kasi si AZ medyo bumaba eh.
So, tignan natin, no? Galing nun, Chula. Tangin na binigla mo ako doon. Nakakahiya tuloy kasi sabi ko sa umpisa ng video natin, ang inaabangan ko dito si AZ, si Marichu, tsaka si Aubrey. So, first time ko mapanood si Chula tsaka si Matina. Nagulat ako na ganito yung performance or ganito yung writtens na dala nila. So, props. Galing nun. Tangina nito, chonke-chonke daw. Gago, di ako nagcho-chonke. Kanina nga, sabi mo, Marichu, tara sa likod, dun tayo mag-chonke. Tapos, eto, tangina sa akin daw nakuha yung info ni Matina. Anong info? Di ba nagpakantot ka sa MC, makakuha lang ng info? Mga last battle ko, puro dede ko na lang. Magmula sa dedicate hanggang sa umabot kung saan. Alam kong marami sa inyo, palihim na titigasan, paano kung sakali lang susuhan ng labanan. Round 2 game? Yeah! Kung usapang dede, yung sayo tagilid. Isang dangkal, yung cleavage, tapos yung utong magkagalit. Yung nipple, nasa magkabilang gilid. West to east yung same spot. Pag nagpapasuso yan ng anak, pa-headlock. Headlock. Okay. Solid yun. Yung laban nyo ni Paldog sa FRBL, sabi nyo, naghahanap ka ng butas sa butas. Ang gulo mo dun, hoy. May balat ka daw sa puweta, sabi ni Makoy. Magsasara ka kasi ng CR, suluhin mo yung amoy. Kakahanap mo ng butas, nasilipan ka tuloy. Mapunta naman tayo sa suso ni Aubrey. Puro foam lang yung gamit. Yung iba, blue bills nilalagay, yung kay Aubrey, buong wallet. Mapunta naman tayo sa suso ni Matina. Hindi yan suso. Sus lang yan, tanga. Sus lang yan, tanga. At usapan to ng may suso, ha? Manahimik ka. Ang punto ko, hindi kayo rookie, mas lalong hindi queen. Sa dede pa lang, alam nyo na kung sinong pasok sa scene. Open, rook, queen. Ano, nadali ba? Na kung usapang chess, mate na. Kasi 4 na PMC itutumba kaya he called me. Sabunin ko daw lahat na parang naglo-laundry. Chula 1R, AC, Matina at Aubrey, walang joke, pure rap. I-check natin sa round 3. Yo, check, tang ina. Okay, so para sa akin mas naging epektibo si Marichu. So ito malinaw sa first 3 natin sa round 1 na Chula 1R number 1, 2 at tie sa 2 AZ tsaka Marichu. Ngayon sa round 2 naging iba na yon. Number 1 pa rin, pero number 1 pa rin sa akin si Chula, pero number 2 umaangat na si Marichu kasi hindi na naging ganun ka-effective yung AZ kanina, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakapag-set ng standard si AZ sa round 1, and para sa akin yung round 2 ni AZ is hindi umabot doon. Sa sinet niyang standard, hindi naging ganun ka-effective. Hindi naging ganun kabigat, no? Yun yung naging story ng round 2 ni AZ. Pero round 2 ni Chula, same, consistent. Round 2 ni Marichu, andun na yun. Kumalas na siya dun sa pagiging tie nila ni AZ sa round 2. Ayun, ang ganda lang nung references niya, gago yung reference no? Both sa dibdib So, ayun, effective, kita nyo naman, may suntok pa rin, yung headlock, about dun sa headlock, ang tawa ko dun. So, ayun, round 2 ni Matina, tignan natin. Let's see kung makakapasok si Matina sa top 3 or ma-maintain niya yung ganong power. So, let's go. Ganyan-ganyan pa kayo, kala mo talaga may laman. Damay-damay pa. Nagpaplastikan lang naman. Gusto niyo na real talk? Real talk. Joke lang. Hay, nako. Real talk. Gusto nyo kayo lang yung bida sa party. Feeling bomba ang puta, hindi naman si Hearty. Pwes di kayo makakaisa, laglag sa akin na parang panty. Round 2 game! Yeah!
Dito muna tayo kay AC. Kala mo hindi ko mabibisto na nagpapasulat ka sa mga tropa mong rapper sa Bigo? O may tatanggi, kasi lahat ng sikreto mo'y kitang-kita ni Matina. Kasi connection ko'y malawak, parang score sa iskinita. At no cap, mabilis ka lang mag-rap pero di ka magaling. Habang sa akin, bumbap yung bagsak, letrahan ko madiin. Kaya sige, bilisan mo po, Aubrey, mag-triple time ka ng sagad kasi balawala yung bilis kung yung bilis hindi bayad. At diba nagdede-reference ka? Total, nagdede-reference ka, pues, tagilid lagay mo, madidedo ka sa akin. Delikado lagay mo, madede. Hadok at alanganin, dede. Pensa ka man, mas lalo ko lang dede-rechohin. Puro dede, madedetect, madededs na to kung ako'y didemonyohin. At, chula 1R. Di ba given grace reel ni mo, pero wala kang grasyang natatanggap? Kasi Tagalog ng pangalan niya, binigay na grasya kaso mas binigyan ng sapak. Paniguradong madidisgrasya tong si Gracia sa diskong kinagagalak. Magmimistulang grasya worldwide tong si Grace, ngayong wala ka nang may haharap. Shit! Kulang tong 4, tumatapat lang pero di ako kayang tapatan. Ano mang pilit na pagangat, pangalan ko ang babakat sa lapatan. Di nyo ako madadaan sa angasan pagkat kayabangan lang yung sinasalamin nyo. Pares tayo mga babae dito pero malaking sampal na kayo yung minamali ko. Sunod-sunod yung suntokin naman yung manok ko kaya sunod-sunod yung suntokin naman yung mga manok nyo kaya napanis. Kulang tong mga rooster para masabi na labis at kuya Zayt, yung sikmura ko hindi man lang nabusog sa yung easy na lang. Heavy meal to, kaya di ako nabigatan kasi easy nga lang. Tostado at gisado na Ayos kayo yun. sa sarili nyong apoy partida, wala pang sunugan. Malalapdos bungangan netong mga bastos na nais lamang ay subuan. Ninais lamang ay subuan. Kaya, tangina. Tapos na to. Sa round 3, kita-kits. Let's go, check. Iyon yung kulang kaya alam mo yon, ang lakas na eh. Kaso nagkakaroon talaga ng slip up si Matina. Yun, tulad nun, akala ko eto, to be honest, nagustuhan ko yung banat ni pangalan nito, ni Matina. Nagustuhan ko. Sabi ko, tangina pasok siya na yung magiging top 3. Kaso nga lang, ayun, ang dami niya talagang slip ups, hindi niya natatapos ng maayos yung round niya katulad sa round 1, di ba? Nagkaroon ng slip ups after niya banatan si Anthony, nagkaroon ng stumble, tapos hindi niya natapos ng ganun kaayos yung round 1. So pagdating sa round 2, ang ganda na ulit ng performance niya. Na-convince na ako na pasok na talaga si Matina sa top 1, 2, 3 ko sa round 2. Kaso ano nangyari? Hindi niya na-close ng maayos yung round 2 tapos nagkaroon pa ng inulit niya pa. Parang nagkaroon lang ng stumble na konti lang naman. Pero yung pag-close kasi ng round, sobrang importante yun sa battle rap. Alam niyo na yan. Sa mga nanonood ng battle rap, alam niyo kung gaano ka-importante kung paano i-close yung round, no? So, ayun, sayang kasi pasok na sana sa top 3. Top 3 ko sana is Chula 1R. Sa ngayon, Chula 1R, Marichu. Tapos Matina. Kaso, anong nangyari? Malaking impact kasi yung pag-close talaga ng round para sa akin. Kaya, nung hindi na-close ni Matina ng maayos yun, kailangan kong ibaba yun. So, top 1 and 2, Chula 1R, Marichu, tapos tie sa medyo mababang level sila AZ tsaka si Matina. So tignan natin kung si Aubrey na ba yung papasok sa top 3. Let's go. Alam mo lang rebat lang, rebat. Tangina. Dati namin niya lahat ng 3GS. Pwede ka nang gumawa ng beat. Nung count natin ng 3Gs, height mo pang 3 feet. Tanginan to. Tsaka, ngayon, tangina, sakto na sa Cavite tayo kaya lahat malilin lang at tamang nasa silang nga kasi ikay aking pagbibigyan, October 17 pa lang sinet na yung laban. Handa to. Subukan yung hamakin at dahil tapos na yung Christmas break, kayo naman yung babasagin. Huwag kayong pakampante mga Thunders na kaya nyo akong batain dahil petsa na nagsasabing sa menor kayo mamalasin. Kabado ka na sinabi kong may bahong lalabas, di ba? Kaya nga ako binigyan ng mate na kalaban ulit kasi check na kita. Kapag nawawala ka, nandadami ng ibang tao, tangina ang dumi. Nung sinabi mong crush ka ni Supremo nung araw na yon, nag-break tuloy kami. Inagaw mo si Andy na nagdiningning sa aking puso. Ibang senyalis atate. Feeling mamahalin agad, galawang brilyantes ka kasi. Di ka magugustuhan ng Supremo.
Emilio Aguinaldo. Ako lahat na i-impress sa akin, Catherine Bernardo. At ikaw, chula, para sa akin, little. Yung matigas mong katauhan, kain sa akin, chicken. Simen, siyam na buwan pinag-iisipan ng magulang yung pangalan ng anak, tas sa'yo. Given? Napaka-given mo! Ako talaga namang napakasakit sa bagang. Alam mo, Given, dapat binigay ka na lang. At easy, ang dahilan ng hiwalayan ng Jadina. Totoo ba, kaya binigay ng presidente tong isa, pressman ka. Pero kahit artistahin ka, wala kang laman. Mahiya ka na lang dahil kailangan pa kitang i-reference ng hiwalayan para magka-break ka naman. At Baring Chu! Ayun lang. Baring Chu! Ayun lang. Ayun na. Lumilitaw na kung sino yung pumapasok sa top 3 para sa akin. Lumilitaw na. Nakukuha na to ni Aubrey. Malakas yung suntok niya kay AZ. At effective yun para sa akin. Wala kang laman. Mahiya ka na lang dahil kailangan pa kitang i-reference ng hiwalayan para magka-break ka naman. At Baring Chu! Baring Chu! Sa totoong buhay, Zanea! Na kumukuha ng linya kay Lanceta. Pati yung minukbang niya na linya kay Sixth Street, nakain mo pa din. Kaya mo lumamon ng iba kahit walang katulong. Nananaba ka, nakakanaka mo ng pagkain bars, ha? Patay gutom. At si Dodong, Saipa, pag binaliktad pa, saya, nakakaleche. Payag ka, binastos ka ng ganun-ganun lang ng Eme. Sa Pasay! Si Eds respeto sa akin na akin yung paglalandakan. Ako yung pinagmamalaki niya sa ating lahat kahit ako yung tagapandakan. At tama na! Masyado nang mahigpit. Mga bara ko sa inyo, puro lugar na liblib. Balik tayo sa bansag ng iba na puro in-check. Di ko kayo chinacharot, pero sa round 3, mapapatapik ko din yan sa dibdib. Time. Okay. Iba yung performance ni Aubrey sa round 3. So, round 3, round 2. So, ayun. Ito yung nakaka-excite Nakaka-excite to. Kasi round 3 na tignan natin kung ma-maintain ng top 1 and 2 yung spot nila dito. So, para sa akin, number 1 pa rin si Chula 1R. Number 2 na sa akin si Marichu. Tapos top 3 na sa akin si Aubrey. Pumasok bigla si Aubrey kasi para sa akin naangatan niya yung performance ng dalawa, ng AZ tsaka ni Matina. Then pinagtay ko yung AZ tsaka Matina, 'di ba? So ang ganda nun, inovertaken niya yung dalawang battle MC, kaya siya yung pumasok sa top 3 para sa akin. So ayun, round 1 top 1 is Chula 1R, 2 tie. Sa top 2 tie si AZ tsaka si Marichu, pero pagdating sa round 2 Chula 1R, tapos 2 Marichu, 3 Aubrey. So hindi ko na-explain yung naging performance ni Aubrey. Kita nyo naman na sobrang linis nun. Ang ganda ng mga suntok, 'di ba? Kanya pa rin yun. Pero pagdating sa round 3, ito na. Tignan natin kung anong klaseng round 3 yung mangyayari. 3, AZ. Game. Re-rebat muna ako. Tangina, tsupa ka ng tsupa, Chula pangalan mo? Ina ka. Bago matapos tong laro, alam kong buhay pa nagpangalan sa'yo. How ironic na may oras ka sa pangalan pero di mo kayang sumunod sa 90 segundo. Hindi niya kayang maging number 1, kaya nilagay niya sa pangalan. Dapat lang, kasi yung turing ng tao sa'yo, option lang. Wala ka dito kung hindi nag-quit si Paldogs. Kaya wala kang maluloko dito. Di mo ko madadala sa pasigaw-sigaw mo. Pag ako naurat, uuwi kang nagsasebong lechon sa Cebu. Gago, galit eh. Ano mo, huwag ka tumawa. Mamaya ka. Hoy, yung angas, binabase sa height. Kung pwede lang i-prank si Kuya Sight na bugbogin kita, ginawa ko na. Tangina, ang gusto mo, usapang kanta? Di na. Para saan pa kung yung bawat rhyme ko sa'yo magtatapos sa mahina? Feeling entitled. Yung mga set collab mo, hindi mo sinipot. Abangan nyo yung bago niyang single, puro title. Gusto mo ng peace of mind? Ito lang yung kilala ko na gusto ng peace of mind pero sumasali sa rap battle.
puta! Feeling entitled! Nag-leave pa siya sa GC para makapag-focus at hindi maratel. Eto na yung peace of mind mo, motherfucker! Basang-basa kita, di na kailangan ng subtitle! Ayun, pasok ka na. Dito. Marichu, 2024 na, magtrabaho ka na. Para naman pag-usapang jobs-related ka. Hindi yung laging wasted ka, puta, ang ganda mo, tapos wanted ka. O mag-thank you ka. Dahil sa akin, may mga bagong customer ka na. Hindi ka na ma-out of place kasi may bagong tatrabahuin ka na. Nahilo na ako. Tapos na tayo sa wakas. Kahit bata ka, huwag kang pipreno. Oo, minor ka, sige, diretso. Uupakan ko lahat ng magbabaliit sa'yo. Tandaan mo si ate nandito lagi sa likod mo. Props sa atin lahat para sa views na umaapaw. Pero huwag kang gagaya sa tatlong to para di ka magmukhang mamaw. Yung battle na to, wala akong kailangang patunayan. Lumaro ako dito bilang kaibigan. At kung may karapat dapat na manalo sa laban, ikaw yon, kaibigan. Tandaan mong si Sight nanalo sa buhay pagkatapos masunugan. Gago. Real talk. Okay, hindi na nabalik ni AZ yung performance niya sa round 1. So round 2 and 3 para sa akin naging same na lang 'yon. Hindi pa rin naman ako nawalan ng hope para makarinig ulit ng pambawi na linya galing kay AZ. Kaso wala ang nangyari is hindi na umabot yung level niya dun sa ginawa niyang standards. Ang nangyari tuloy, si Chula 1R na yung nagsiset ng standards dito sa battle na to. So ayun, nawala yung naging performance ni AZ. So na-maintain ni AZ yung 2 and 3, pero yung round kakaiba yon. Yung round 1 kakaiba yon, malakas yon, pero round 2 and 3 nagbumaba na yung power. So okay, Chula 1R, tignan natin. Chula, putang inang dalawang to. Nag-flow, nakakaumay. Sa kaka-flow nyo, yung motos, parang bahay katay, ginawa yung bahay katay. Tsaka ito, tangina, sinabihan pa ako, nagpapadili ng ano pa yan. O sige na, ako na yung ina, pero kahit kailan di ako mai-insecure. How ironic sa ating dalawa, ako yung ina, pero mas mukhang nanay ka pa ng figure. Mas mukhang nanay ka of figure. Ano na? Round 3 game! Game. Yun na yun! Puta! Sobrang hina! Gets nyo na siguro kung bakit kailangan pa ni MZ na papuntahin ako dito sa Maynila. Kasi kitang-kita nyo naman kung paano bumana tong mga puta. Puro sablay. Pinapaganda nyo lang yung sulat nyo. Pero nakalimutan yung pumatay. Kaya tagtag to ng saksa. Itong mga rapper na tulonggis. Madadaw ng tong apat na parang round 4 ni Inoue kay Tapeles. Kasi diba, nag-battle kayo ni Patina. Grabe, Inoue, Tapales, no? So, boxing yan. Alam niyo na yan. speechless. Nagtuturuan pa kung sinong mga bobo. Parehas lang naman kayong brainless. Natuto lang mag-flow, akala mo hindi nawak. Tsaka mo na ako yabangang magaling ka pag may natalo ka ng battle MC sa battle rap. Lalo na tong bobo na to. Kung yung ibang MC tinatanggi na may ghostwriter sila, ikaw inaamin mo. Ang lakas pa manghamon ng sunto o kanitika sa laban. Kala mo talaga kung sinong siga. Sa akin ka maghamon ng suntukan. Siguradong magbabayrak ka na parang ginawa lang ni Damsa. Pero mapunta tayo kay AZ. Grabe ang lupit. Hinamon to ni Bachi ng halikan, di man lang umimik. Imbis na magal, alit tong pangit bumigay agad. Ganyan talaga kapag easy to get. Lakas pa manglait, manghamak at manggulang. Tsaka mo na kami yabangan na mayaman ka pag di ka na palamunin ng iyong magulang. Tsaka ito. Tsaka ito, tahimik lang pero iba yung modus.
Yung mga battle MC sa Mutos, galit sa'yo eh. Kasi yung tira-tirang pagkain, ikaw yung umuubos. Matakaw ka kasi, kaya malabo kang pumayat. Si Jeremiah, gusto ka ng bitawan kasi masyado kang mabigat. Sige na! Kayo na ang taga-syudad at ako tong probinsyana. Nilalait yung mga Bisaya, pero kay GL at 30 kayo humahanga. Galing. Doon pa lang alam nyo na ang hipokrito kayo. Kitang-kita yung evidence, nasa YouTube yung evidence. Kung hindi dahil sa kanila, di kayo matututo kung paano mag-wordplay, play at reference. At last, may sasabihin lang ako bago magtapos to. Huwag niyong maliitin mga Bisaya kasi era namin to. Lakas. Para sa akin, hindi man na-maintain ni Chula 1R yung malinis na performance na nagawa niya sa rounds 1 and 2. Para sa akin, malakas pa rin yung round 3 na in-spit niya or pinerform niya. Pero masasabi kong kayang angatan to ni Marichu, ni Marichu. Para sa akin, beatable yung round 3 ni Chula. Kung magiging malakas yung mga banat ni Marichu dito, possible na maangatan niya yung naging performance ni Chula dito sa 1R. Pero mabigat na yung performance na pinakita ni Chula sa 1 and 2 Mahihirapan si Marichu na makuha yung panalo dito kung sakali. Pero syempre, try lang, tignan natin. Kung linis ng performance 1 and 2 ni Chula, tangin na, props doon, sobrang linis doon. Pero round 3 nagkaroon na ng pagbaba ng level, tapos consistent pa rin naman yung aggressiveness, andun pa rin naman, pero sa mga effectivity ng mga punchline medyo bumaba yon. So yun. Tangina, nagtiti-reference yung dalawa. Sa bagay, di na ako magtataka, mahilig kayo sa titing dalawa. Tapos, dinamay pa yung boyfriend ko, putang inang to. Sabi niya, bibitawan daw ako. Tangina mo, tinanong mo nga kanina, ba't kami magkamukha? Type mo siguro. Unang battle ko sa Motus, yung kalaban si Makoy. Unexpected pa rin yung mga nangyari na hindi pa rin tukoy. Kaya salamat kuya para sa aking pagpapatuloy. Binigay mong gasolina, gagawin kong pansilab apoy. Round 3 game? Game! Hiningi kong battle sa'yo noon, FEMC. Pero hindi mo binigay. Binastos nila pero inuwi ko ang tagumpay. Masyado ata akong na-spoiled sa haba ng pag-aantay. Binigay kayo sa akin ni Kuya Sight para ipagsabay-sabay. Iba pen game ko, mala John Wick. Pagsagasa, mala Stampede. Kain sa hayop, parang top breed. Real bars, parang iwahig. Nasa center pag nag-group pick. Core na nila last pick. Super rare pagka-hybrid, pang front, hindi pang side bitch. Hindi MB pag sinabing tera. Ito'y sasakyan kong panggera. No mercy, parang kera, ratatat pagkahilera. Pagpusod ay humanda na parang Kenshin at espada. Mag-iiwan ng marka na parang pluma, tawagin nyo kong Kataleya. Kung lyricism, jokes, bars, lahat yan sinisiksik. Maingat kadalinya at walang tinitipid. Kakusin man sa halip, pilit pa rin tinatawid. Kahit na medyo tagilid, maayos pa rin nasisilid. Kung speed rap, sigaw, flow, delivery ng basehan ng pagiging magaling, kalidad ng sining at lyricism ang kaya kong ipagmalaki. Kaya kung sakaling hindi man pala rin at hindi man magwagi, sapat nang alam nyo yung mga kaibahan namin at mga kaya kong gawin. Time. Yo, check! Okay, naging broad yung atake ni Marichu. Hindi rin to yung ine-expect ko. So para sa akin, nangunguna pa rin si Chula kasi akala ko babanat si Marichu ng mga solid na linya Akala ko susuntok siya doon. Kaya sinabi ko na possible na mabit niya yung round 3 ni Chula. Pero naging broad no? Statements about dun sa skills niya at sa skills ng iba. Ganon, parang sabi nating selfie bars, no? Pero okay naman yon, malinis naman, pero hindi to yung ine-expect kong round 3 sa tatlong MC na napanood natin. So, okay, mati na tayo. Hipokrita yung tingin natin sa akin neto kasi
kasi bumabattle at yung kanta ko patungkol sa pagiging payapa, inggit ka lang kasi kaya kong mag-express ng art sa dalawang magkaibang scene ng malaya. At tangay na eto naman, inaanggel pa yung luto daw yung battle namin ni Aubrey at siya daw dapat yung panalo. Kung galit ka, wag ako yung sisihi mo, yung mga hurado. Round 3 na. Ito'y higit na sa battle rap eksena, butasan ng bungo, tsak tatagas sa mga dugo, kada pasok ng punglo. Hindi ako ang sundo, ngunit kayo ang siyang multo ng katawang may katakawan sa tukso. Sige, dagdagan pa ang hangin sa inyong mga katawan at kayabangan. Tignan natin kung papalaring kapalaran nyo sa kamatayan. At tangin na, eto sabi nila, mahina daw ako, pero mali yun. Ako pa rin to, hindi nagbago. Time. Uy! Tangina! Bitin! Fuck! Ano ba? Ano nangyari sa round 3 nyo? Pagod na ba kayo? Pagod na ba kayo sa round 3? Kaya ganito na yung nagiging outcome ng performance. Pero, nahook na ako sa performance ni sa mga multis nahook na ako doon. Nag-aantay na lang ako ng solid na suntok or iba pang multis. Pero pinutol ni Matina yon. Ano ba yon? Sayang. So, okay. Last MC na agad. Aubrey na agad. So, tignan natin. Ngayon lumalabas na yung pagkamambol. Oo, wala pa akong panalo pero sampal sa mga mukha nyo pag ako pa'y nanalo sa Royal Rumble. Tapusin na natin yung laban. All in pati pato. Head or tail tayaan. Dito na mga manlalaro. Maglalaho kapag umamig. Galawan pa kibantayan. Ngayong may gambit na sasalang di uubra yung dayaan. Ano? Ito yung kababayan ng umubos sa Tagalog. Pero sa Maynila naman pa, akyat-akyat. At kung manalo bang Katagalugan ngayon, chula, yan ang hindi ka tanggap-tanggap. Kung ito ay video game, pues, laro lang yan sa bata. Pasensya, third, itong osang oras mong hinulugan, naubos ko ata. At ikaw, lahat inaangkin mo. Galing Yung nun. mukha mo, makapal na. Kung ayaw nila sa'yo, wag mo silang pilitin, mahalin ka. At yun yung nilamang ko. See it through your eye. That your bitch walker from the street when a woman walks to aisle, ano? Napanood ko yung audition mo sa PBB. Kaso bigla akong liko. Nagtaka ako na susali ka sa Kumu, pero mukha kang bigo. Papasok ka na naman sa bahay ni Kuya para makalamo ng pagkain. Pero yung kinita ko sa parehas na app na yun, Marichu, yun yung di mo kayang kitain. At, itong pinagbenga ko para sa'yo to sana. Para malaman mong kilala kita, di mo na kailangan ng maskara. Parang kasidyaan sa pintados na ari-arian na tamang festival reference kasi ati-atihan. At last, mga dots ko boy may essence. At last, mga dots ko boy may essence. Ba't di ko madama yung presence? Binigyan ko na ng 4 na period tong mga bitch, kaya tapos na yung sentence at Ano daw? Ba't di ko madama yung presence? At last, mga dots ko boy may essence. Ba't di ko madama yung presence? Binigyan ko na ng 4 na period tong mga bitch, kaya tapos na yung sentence at Okay, so paano ko ba explain to? Malakas yung linya pero parang hindi ko lang maintindihan bakit ganun yung naging reaction ng crowd doon. Pero okay lang naman, no? Pasok naman yon, pero yung about dun sa binigyan ko na ng period yung 4 na bitch tapos na yung sentence, 'di ba? Okay naman, malakas naman yun Pero nagulat lang ako na ganun yung naging reaction ng crowd. At last, binigyan ko na ng 4 na period tong mga bitch, kaya tapos na yung sentence. At those days, di na kayo madadatan pat makakapos. Those days, gago. Sinadya kong 3 months yung 3 bars dahil sa 3 days lang kayo magtatapos at di ko na kailangan ko pa bang i-whisper? Para dito mapaos at ganito mag-panty lining, hindi lang umi-spot! Tumatago! Hindi pa tapos! Ngayon, tapos na yung laban! Napakita na natin yung mga kagalingan nating likas at sana pag-upload ng battle na to, site, mapalabas na namin yung magagaling na FMC sa Pinas! Yeah, time! Okay, humabol, puta. Humabol si si Aubrey doon. Tangina. Nakakagulat kasi nakakagulat para sa akin number 1 si Aubrey sa round 3. Tanginang yan. Hindi ko na-expect na yung huling babattle. Alam mo yon, ang ganda nung journey ng rounds ni
ni Aubrey. Sa round 1, siya yung tie sila ni Matina doon sa dulo. Sa round 2, pumasok si Aubrey sa top 3. Sa round 3, para sa akin siya yung top 1. Sabi ko nga sa inyo, malakas naman yung linya ni Aubrey dun sa tapos na yung presence, di ko maramdaman yung presence, period, yung 4 sentence. Tapos malakas naman yun pero nagulat lang ako naging overrated yung reaction, no, na yung pero yun, malakas pa rin yung score pa rin naman yun sa akin. Maganda yung naging performance ni Aubrey sa round 1. Para sa akin, na higitan niya yung performance ni Marichu, nahigitan niya yung performance ni Chula. So para sa akin, number 1 sa round 3, sa round 3, we're talking about round 3 lang. Pinakamalakas sa round 3, Aubrey, Chula, Marichu. Si AZ tsaka si Matina, number 4 AZ, number 5 Matina, kasi pinutol niya nga yung rounds niya. Sayang yon. So ulit, i-recall natin na round 1, Chula 1R yun. Round 1, Chula 1R, number 1, tapos number 2, AZ, Marichu. Tapos round 2, Chula 1R pa rin, Marichu, number 2. Tapos number 3, Aubrey. Pagdating sa round 3, Aubrey, number 1. Number 2, Chula 1R. Tapos number 3, Marichu. So, nagkabaliktad lang naman silang tatlo. Pero, kita nyo naman, no? Sabi ko nga sa inyo, kaya ako pumili ng top 3 sa bawat rounds kasi may hirapan tayo i-judge yung battle na to kung sakaling may manalo. Pero sana may manalo. Pero sana may manalo dito kasi sayang yung performance na pinakita nila. Pero ayun, rounds 1 and 2 kasi dinomina talaga ni Chula 1R yun. And para sa akin, even nakuha ni Aubrey yung top spot sa round 3, bitin pa rin yun para makuha niya yung panalo kasi yung pinakita niya sa rounds 1 and 2, andun naman yung performance, malakas naman yun, pero nakukulangan lang ako sa mga direct na suntok. Unlike dito sa round 3, binuhos niya talaga lahat. Pero yung Chula 1R sa rounds 1 and 2, andun siksek, palo ng palo. So ayun, sayang, gumigit na si Marichu, hindi siya nakahabol dito, pero para sa akin, rounds 1 and 2, Chula 1R yun. Round 3, Aubrey yun. So sana may manalo sa battle na to. Sana may manalo guys, sana. FMC Royal Rumble, deserve nilang lahat yan, maging kayo para. Congratulations ngayon pa lang sa kanila, sa lahat ng mga FMCs dyan. Yung sa mga gustong sumubok sa gatong platform, wala kayong masalangan, nag-message lang kayo sa page namin or i-message nyo kami mga kakilala kayong FMC. Gusto namin pasalamatan syempre Northwalk, nandito lang yan sa Barangay Tibig. Wala atang panalo dito. MCARS Prado. At syempre, tangina, eto, boto ng Horado. Walang bilang, pero ang nanalo, mag-ingay, para kay Aubrey. Aubrey? Shoutout sa lahat ng FMCs. Guys, lucky. Okay, si Aubrey. So, pasok talaga si Aubrey sa yung round 3 ni Aubrey kasi talaga panalo yun. Pero para sa akin lang hindi enough yun yung round 3 ni Aubrey, hindi enough yun para matalo niya yung ang lakas kasi ng round 1 ni Chula. Kumbaga ito para ma-distinguish nyo kung paano ko sinasabi na hindi enough yun. Sabihin natin yung round 3 ni Aubrey cancels out round 1 ni Chula. So, round 1 ni Chula, tsaka round 3 ni Aubrey, para sa akin tie. Kaso nga lang, wala nang bala si Aubrey para tapatan yung round 2 tapatan yung round 2 ni Chula Kaya para sa akin, lamang pa rin si Chula kung per round yung pagbabasihan natin. Pero yun lang naman sa akin. Deserve ni Aubrey yun. Malakas yung round 3 niya, pero para sa akin, rounds 1 and 2 nakuha talaga yun. Nakapag-set ng momentum si Chula doon. So, yun. Chula, 1R ako sa battle na to. So, yun. Shoutout Jason Cabe sa binigay mong battle or request na to. And dahil sa 600 episode na tayo, siningit ko na to. Special episode ng channel. Special episode ng channel. Tas ito yung first time ng Battle FMC na Royal Rumble. So,
Ayun, shoutout ulit, Jason Cabe. Maraming salamat. So, sana na-enjoy nyo yung review ko dito. Sobrang ginalingan ko, sobrang napiga ako dito. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.